Ilang dekada na ang nakalipas simula noong panahon kung saan ang pagsusulat sa wikang Pilipino ay umunlad. Sa kadahilanang ito, sumiklab ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Dumami ang mga akda sa ating wika at nabawasan ang impluwensya ng mga banyaga. Maraming kultura ang naiwan sa atin ng mga Hapones na hanggang sa ngayon ay ating makikita sa iba't ibang aspeto ng ating araw-araw na pamumuhay. Isa na rito ang pinakahalata, ang pagiging makabayan. Nang dumating ang mga Hapon, ipinagbawal nila ang anumang sulat sa wikang Ingles. Ang mga Pilipino tulad ni Nestor Vicente Madali Gonzales o kilala bilang NTM Gonzales, Dr. Fausto J. Calauran at Magdalena Gonzaga Alondon ay nagpakita ng kanilang husay sa pagsusulat gamit ang wikang katutubo. Sa kabila ng paghihirap dahil sa mga striktong batas at pananakop ng mga Hapon, naging daan ito upang mas gamitin ng mga Pilipino ang sarili nating wika matapos tayo impluwensyahan ng mga banyaga. Isa pa sa mga ipinamana ng mga Hapon sa atin ay ang pagsusulat ng mga tula na may temang pangkalikasan. Ito ay ang Hokku na ngayon ay tinatawag na Haikyuu, Tanaga at Tanka. Sa kasalukuyan ay maoobserbahan natin ang ganitong uri ng sulatin sa mga libro, paaralan at makalumang lugar. Ito ay nakatulong upang makita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng ating kapaligiran at nabigyan ito ng halaga. Sapagkat mayroon pa rin tayong naranasan na pang-aabuso, ang mga akda ay naging paraan upang makaramdam ng kalayaan ang mga Pilipino. Ang mga akdang ito ay sumisimbolo sa ating kalakasan, katalinuhan, kahusayan at pagkakaroon ng malakas na loob kahit sa panahon ng paghihirap. Nagsilbi itong boses na minsan hindi natin mailabas dahil sa karahasan at pananakop na dinanas ng mga manunulat. Sinakop man tayo ng iba't ibang lahi at kultura, ginawan ng masama, ngunit hindi ito naging hadlang para sa ating mga manunulat. Pagkus, ito ang nagsilbing sandata, boses